So, ayan si Amy, nagpa-presscon. Ibinulgar niya yung daw plano ng administrasyon patalsikin si si Sara, si Inday Lustay sa administrasyon sa ah, target hanggang 2027 mapatalsik daw si Inday. Pinag-aralan niya daw at nalalaman niya daw na yung plan A, plan B, and plan C ng administrasyon para mapatalsik si Sara sa pwesto. Alam mo, babalina, kahit umabot ka pa ng plan Z, wala kaming pakialam. Alam mo, meron kang trabaho, dapat pagtuunan mo ng atensyon yung trabaho mo kasi pinapasahod ka namin. Hindi yung puro ka Duterte, hindi mo alam kung paano mo protektahan, no? Hindi mo alam kung paano mo protektahan na hindi makasuhan, na hindi maialis sa pwesto si Inday. Pinoprotektahan mo hanggang ngayon sa kanya mga accountability. Ni hindi ka nga nagtatanong, di ba? Ni hindi mo nga, sana siniyasat mo rin kung paano mo siya mapapanagot doon sa mga anomalya na ginawa niya sa DepEd and sa OBP, yung kanyang mga disallowances, mga nawawalang pondo, mga ghost employees, ghost students, may ghost employee pa yata, doon sa mga chichire niya, doon sa kanyang mga confidential fund na hindi niya maipaliwanag, instead na pagtuunan mo ng pansin kung paano mo siya poprotektahan, kung paano mo siya sasagipin doon sa anomalyang kinasasangkutan niya sa paglustay niya ng pera. No? Gawin mo na lang yung trabaho mo. Ano ba trabaho mo sa Senado? Hindi ba gumawa ng batas? Hindi magprotekta ng mga lupin sa gobyerno? Kilala niyo ba si Lupin? Yan po ay ang pinakamagaling na thief na magnanakaw na gustong-gusto ng mga anak natin. Nung nasa Pilipinas na po ako, ang mga anak ko, aliw na aliw kay Lupin kasi napakagaling mo pong magnanakaw ni Lupin. Laging nakakalusot. So, yung sinasabi mo, Amy, na natuklasan mo yung plan A, plan B, plan C ng gobyerno para mapatalsikin si Inday Lustay. Dapat lang siyang patalsikin at hindi lang siya dapat patalsikin. Hindi na siya dapat makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno at kailangan siyang mapanagot. Dahil marami siyang anomalya. Dapat lang magkaroon ng pagpaplano. Plan A, plan C, plan D, or plan Z pa yan. Dapat lang. Wala kaming pakialam. Kayo nga, di ba? Kayo. Ano yung unang plan A nyo? I-impeach si PBBM. Plan A nyo, ikalat yung bangag, ngiwi. Yan yung plan A nyo para mapatalsik si PBBM, para makuha ang pwesto. Pero hindi nagtagumpay. Bakit hindi nagtagumpay? Kahit nagbayad na sila ng maraming pera, milyon-milyon sa mga vloggers para ipakalat yung fake news. Kasi walang resibo. Puro tok. Puro yaw-yaw. Walang resibo, walang ebidensya. Gumawa ng video fake pa. O, ang plan B, para mapatalsik si PBBM. Kailangan ma-impeach si Romualdez. Nangyari ba? Wala. Kasi pag na-impeach si Romualdez, doon magsisimula ang impeachment ni PBBM, tapos papasok sa Senado, ipapasa sa Senado, di ba? Plan C, galitin ang mga Pilipino. Galitin ang mga Pilipino, ipakalat ang fake news. Nangyari ba? Hindi. Alam mo, babalina, in God's grace, yung kapatid mo, yung hindi mo tinuturing na kapatid, nakafocus sa trabaho. Nakafocus sa trabaho. At maganda ang ginagawa performance ngayon at gustong-gusto po namin. Kayo lang naman ang ayaw. Nagpapapress con ka pa para ipagmalaki mo yung pinagkakaabalahan mo. Yan yung pinagkakaabalahan mo, pinapasahod ko namin para tignan, siraan ang administrasyon na may plan A, plan C para patalsikin si Inday. At ikaw naman, pinoprotektahan mo kahit ang dami ng anomalya. Kahit, ulitin ko, kahit umabot pa yan ng plan Z, dapat lang siyang mapatalsik, dapat lang siyang hindi na humawak ng posisyon at kailangan siyang mapanagot. At yung sinasabi mo kay Remulla, ibang usapan yan. Okay? I am talking about Inday Lustay and yung administrasyon. So, instead na nagpapapress con ka dyan, gawin mo na lang yung trabaho mo. Sayang din yung pinapasahod namin sa'yo.
Hindi ko nga alam kung sinong ob ang mga bumoto sa'yo eh. No? Pero parang may hocus-focus sa ano, sa Comelec. Kaya nanalo ka. Bigla ka napasok sa Magic 12 eh.